Okay, so yung gamit pala nating oil filter dito ay yung mga mumurahin lang sa Oil Shopee. filter, Yan, meron yung popular debate na ilalagay lahat yung 1 litro. Meron din naman yung 950. batang bata pa lang. Yo, what's up guys? So panibagong DIY na naman tayo ngayong video na to. So ang gagawin natin, i-change oil na natin si Sniper 155. At ito ang mga kakailanganin natin. So simple mo naman yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng yan, lalagyan ng oil. Tapos ginagamit ko ratchet na meron tayong socket dito na 8mm. Yan, tsaka 19mm. Tapos na rin, papalitan na rin natin yung oil filter natin dito. Tapos kailangan natin ng basahan, tsaka optional lang naman yung gloves natin. Yan, so tignan natin yung odo ng ating Sniper. Okay, so nakagawian ko na kasi dito sa aking Sniper na sineset ko yung pag-change ng oil natin sa trip A. Yan, so odo natin medyo bata pa, 40,000. And then trip 1, ito yung ginagamit ko for fuel, and trip 2, ito yung ginagamit ko for change oil. So 1.5, naka 1.5 na ako nito. So mean to say it's time for change oil na. At ang ginagamit ko nga palang oil dito para sa aking Sniper 155 ay ito, Shell Advance 10W40 100% synthetic. So magtataka kayo, 1.5 pa lang pero sinasabi or change oil mo na. Yun na kasi yung nakagawian ko, and talagang ini-spoil ko yung Sniper ko, or talagang inaalagaan ko siya ng oil na to. So kada 1.5 change oil ng 100% synthetic oil from Shell Advance. Yan, kung titignan nyo rin, nagkabit ako dito ng side glass para sa oil, para makita ko rin kung gaano nakarumi. So I will put the link of this product on the description below. Tsaka pinalitan ko na rin to. Okay, so ang drain bolt pala natin dito ay ito, hindi na kayo magkakamali kasi ito lang yung drain bolt or bolt na makikita natin dito sa baba. Nakikita ba? Ito. Okay, so gamit tayo ng 19mm. Batang bata pa ang oil natin. Okay, so ginawa ko dito, pinunasan ko lang siya ng malinis na basahan. Yan, check nyo rin yung o-ring nyo kung okay pa naman din. So in my case, okay pa yan. Tapos habang nagde-drain yung oil natin, kung kaya naman ng pinagde-drainan natin, usog natin ng konti. Tapos pwede na nating tanggalin yung oil filter natin. Okay, so 8mm. So merong isa dito yung pinakamahaba. Ito yung nasa unahan. Yan. Okay.
Okay, so yung gamit pala nating oil filter dito ay yung mga mumurahin lang sa Shopee. Yan, kaya kada every change oil, nag-change din kasi ako nito. So mura lang to, mga 25 to 50. So ang ginagawa ko naman dito para ma-make sure na hindi siya masisira is ginaganyan ko siya. Yan. Tinetest ko kung talagang kapit na kapit itong metal na to sa filter natin dito. Yan. So okay naman siya. May sample tayo na ginanito ko siya, natanggal. So hindi ko na siya nalinagay. Yan. So okay naman siya. 50 cubic centimeter kung hindi magpapalit ng air filter or oil filter. Pero since magpapalit tayo ng oil filter, meron yung popular debate na ilalagay lahat yung 1 litro, meron din naman yung 950. So ano ko, so sa team 950 ml ako, so hindi ko ito ilalagay lahat. Okay, so yung iba kumukuha sila ng salinan, so imagine na lang na hindi ito marumi. Ginagawa nila, naglalagay sila or linalagay nila yung 950 ml dito. Pero sa akin yung ginagawa ko, reverse na siya. So ang ilalagay ko dito sa pitchel na to or anything that measures 50 ml, yan, 50 ml lang yung ilalagay ko dito sa pitchel na to or lagayan na to, para sure ako na 950 din to. So yan ay 50 ml mark ko. So mean to say 950 na lang siya. Okay, kung wala nang tulo or konti na lang yung tulo, pwede na nating punasan. Yan, punasan natin yung rim. Tapos ilalagay na natin yung strainer tsaka drain bolt natin. So ganito dapat siya. Yan. Kasi itong strainer, sasaluhin niya kung ano man yung mga particles na makukuha sa oil sump. Higpit, hindi natin kailangang higpitan ng maigi. Yan lang. Kasi hindi naman to gumagalaw. Okay? Hindi naman siya nagva-vibrate. So ganyan lang. Okay? So dito naman sa ating oil filter, linalagyan ko siya ng konti. Konti lang. So konti. Tapos papaikutin natin yan. At least man lang, yan, nababasa yung oil filter natin. Tsaka natin siya lalagay. Hihigpit naman natin dito, hindi natin kailangang magpwersa rin. Basta alam natin na lapat lang siya, okay na yan. Next, ito naman yung tatanggalin natin. So gamit tayo ng embodo. Yan, punasan lang natin yung mga pinagkapitan natin. Make sure lang na walang oil para kung may tagas man yan, ma-check agad natin. Right? Okay, so that is how easy na mag-change oil tayo. So reset na natin.
Trip 1, trip 2. Long press lang natin para ma-reset. Iyo. Okay, so start na rin natin. So, sa pagkakaroon ng sight glass, ito rin yung pinakamaganda sa pag-start. Start natin.